itong usapang panliligaw, 13 anyos, 12 anyos, gusto girlfriend, boyfriend agad. Iyang sa panliligaw, hindi minamadali yan, hindi ka mauubusan ng lalaki o babae. Ni hindi mo kinilala kung palasagot sa magulang, hindi mo nakilalang napakatamad pala, hindi mo nakilala sa bahay pala nila, sugal ng sugal. At dyan mabubuking nyo kung sino sila. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Kakaiba po ang ating talakayan ngayon dahil may mga nagtatanong na mga kabataan patungkol daw sa panliligaw. Nako, ito pong panliligaw, walang katapusang usapin to at maraming pumapalpak, marami rin namang napapabuti. Pero bilang naglilingkod sa Diyos at basehan natin ay salita ng Diyos, ito po, magbibigay ako ng ilang mga gabay o sabihin na nating tips. Bahala kayo, tanggapin nyo o hindi. Okay? Pero tignan muna natin ang sinabi sa 2 Corinthians 6:14. Ito muna maging pundasyon natin. Malinaw sa 2 Corinthians 6:14, nakalagay ay ganito, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at ang kalikuan o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Ang rules po ng banal na kasulatan kapag ang magtatanong ng panliligaw ay mananampalataya, ito ang unang pamantayan. Mananampalataya sa mananampalataya. Ang sabi ng talatang binasa ko, hindi pwedeng mananampalataya tapos hindi mananampalataya. Hindi raw pwedeng pagsamahin ng kaliwanagan, kadiliman. So hindi pwede pagsamahin ang katuwiran, kalikuan. Kaya kung Kristiyanong usapan, mananampalataya sa mananampalataya. Pero may pasubali. Maraming mananampalataya. Sa dinami-dami ng mananampalataya, pipili ka among believers. Yung talagang maaring tugma kayo sa mga do's and don'ts. So hindi pwedeng sinabi lang mananampalataya, iyon na. So hindi po, may pagpili pa rin. Pero Kristiyano sa Kristiyano. Ngayon, kung hindi naman kayo mananampalataya, mapapakinggan nyo to. Kasi ang pangalawang tip na ibibigay ko sa inyo, ipinapanalangin yan. Mahalaga po yung pundasyon mo sa Panginoon, hinihingi mo sa Diyos ang gusto mong mapangasawa. At kapag ka ang Diyos ang nagbigay, at yan ay hiningi mo sa Diyos, nako, best yan. So hindi lang pinapanalangin. Sa pananalangin, hindi po minamadali yan, ha? Nag-aantay ka. Kasi itong usapang panliligaw, 13 anyos, 12 anyos, gusto girlfriend, boyfriend agad. Hindi unahin natin yung makapag-aral tayo, magkaroon ng sapat na trabaho, kung pwedeng makatulong muna sa magulang. Iyang sa panliligaw, hindi minamadali yan, hindi ka mauubusan ng lalaki o babae. Okay? Kaya nga pinapanalangin, it takes time. And then susunod na tip ko sa inyo, kay lalaki o babae sa pagpili, kilalanin ninyo sila sa tahanan. Tignan ninyo ang mga pag-uugali nila sa tahanan. Sila ba ay masipag? Sila ba ay tumutulong sa gawaing bahay? Sila ba ay may paggalang sa magulang? Gumagamit ng po at opo, nagmamano? Diyan nyo makikilala ang isang pagpili na kukunin nyo, either babae o lalaki. Kung talagang iyan ang mahal nyo, karapat-dapat sa inyo, kilalanin nyo sa tahanan. At diyan mabubuking nyo kung sino sila. Alam nyo kung bakit? Kasi kadalasan sa panliligaw, ang nakikita lang natin yung puro good side lang. Makikita mo si babae sa lalaki, bagong paligo. Si babae sa lalaki, makikita mo mabango na, nakadamit na. Ni hindi mo kinilala kung palasagot sa magulang, hindi mo nakilalang napakatamad pala, hindi mo nakilala sa bahay pala nila, sugal ng sugal. Kilalanin nyo sa loob ng tahanan kung sino yung nililigawan nyo para hindi kayo magkamali. Okay? Hindi lang yon. Sa pagpili ng nililigawan, kinukonsider yung hindi lang lifetime partner, but rather ministry partner. Hindi lang basta Kristiyano Yung pinili mo yung Kristiyano, tapos hindi ka hahadlangan sa paglilingkod, tapos sabay kayong nag-church. Tapos naiintindihan ng babae o nilalaki na ang Panginoon ang pundasyon nyo at kayo'y magpapasa Diyos. Hindi magiging issue ang paglilingkod o sasabihin, lagi ka na lang nasa church. Buti pa Panginoon, inuuna mo, ako pinabayaan mo na.
Hindi lang po basta lifetime partner, dapat naiintindihan yung katagang ministry partner. O, ano pang tip sa mga panliligaw? Dapat ang papasukin mong magiging karelasyon mo, yung relasyon nyo naglalapit sa inyo pareho sa Panginoon. Hindi yung nung magkarelasyon ka na, pareho kayong wala sa church kasi inuuna nyo yung panonood ng sine ng linggo, may sale sa mall ng linggo, sabay kayo, nagkakaisa kayo palayo sa Diyos. Dapat ang relasyon pinapasok mo bilang mananampalataya, naglalapit sa inyo sa Panginoon ang relasyon nyo. Okay? Mahalaga po yun. Number 6 na tip. Kasi mahalaga to eh. Tiyakin mo ang pagpili. Mga mananampalataya, hindi pwedeng 10 na niligawan mo para kang tipaklong lipat ng lipat. Hindi po laruan ang panliligaw. Sa mananampalataya, piliin mo talaga mabuti kung siya, kasi pinanalangin mo sa Diyos, hindi yung nagkamali ka, lipat dito, ayaw mo na naman, lipat dito. Abay, kapag kasi ganun, baka yung isang Kristiyano, kung palipat-lipat ka rin ng relasyon, baka maging pag-aari ka na ng public. Ikaw ay wala na, sasabihin, yan ang liligawan mo, 10 na naging boyfriend yan, pinagsawaan na yan. Ang pangit. Kaya sa panliligaw, tiyakin mo, kung pipiliin mo siya, make sure siya na ang mapapangasawa mo. Hindi yan parang trial and error na tapos bawi-bawi, tapos lipat na naman, tapos iwasan na naman. Para kang tipaklong yan. So yan, tiyakin mo. Maraming pagpipilian. Huwag kang sumugod ng basta-basta. At last na tip ko sa inyo, hingin nyo ang basbas ng magulang at ng pastor. Mahalaga may basbas ang magulang ang pastor. Hindi kayo magmimintis dyan. Alam nyo, itong panliligaw, commitment yan eh. Hindi yan parang gusto mo lang ngayon, bukas ayaw mo na. Hindi ganon. It is a lifetime commitment. Kaya kung papasok kayo sa relasyon o panliligaw, pundasyon nyo ang Diyos, hihingi nyo sa Kanya, hihingi kayo ng basbas na magulang ni pastor, i-apply nyo yung mga pamantayan na senior ko ngayon sa inyo. Tandaan nyo, sabi nga ng matatanda, hindi yan parang kanin na isusubo at pag napaso, iluluwa. Pag tumama ka sa pagpili, masaya buhay mo. Hanggang tumanda ka, pag nagkamali ka sa pagpili, ikaw ang talo, ikaw ang may kalungkutan, hindi ka magtatagumpay, mabigat. So I hope may natutunan kayo sa mga tips na yan, gabay sa mga panliligaw, ligawang Kristiyano o ligawang unbeliever. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, nagsasign out na ang Peking Kano.